Sobrang dami na nga pala ng obligasyon ko, kaya eto nagbawas ako. Sa pagkakaalala ko 4 na piraso lang na isda ang nilagay sa pan. Ang bilis nilang dumami, mas mabilis pang dumami sa crayfish ko. At ang lakas din kumain. Tapos yung napipisang craylings ay kinakain din nila. Kaya nga eto lilimasin namin sila. Isa-sizing ko na din yung mga crayfish ko. At yung mga buntis ay ihihiwalay ko na din. Habang nagde-drain yung tubig ay inuna muna naming alisin tong mga pipe. Nagpatulong na nga din pala ako sa papa ko para mabilis. Sa mga nagtatanong nga pala kung anong size ng mga pipe, hindi ko po alam. Mga tira-tira lang kasi yan nung nagpagawa kami ng bahay. Pero hindi nga lang pala pipe ang pwede nilang gawing taguan. Pwede din gawayan o kahit na anong may butas. Wala na nga talaga akong mapaglagyan kaya eto't ginamit ko na yung bathtub ng baby ko. Nilinis ko naman yan at wala yung sabon. Oo nga pala, huwag kayong mag-i-spray ng mga pamatay lamok, pamatay insekto na malapit sa pan. O kahit na medyo malayo, basta huwag kayong mag-i-spray. Kasi machuchugi bells lahat yan. Ako, sinasabi ko talaga sa inyo. Nakakatatlong crayfish pa lang ako, may nakita na akong may itlog. At sa itsura nga pala ng itlog niya, bago-bago pa lang yan. At kita nyo nga hindi pa masyadong kapit yung itlog niya. Ihiwalay ko nga pala sila dito ko muna sa mega box ilalagay. Nung medyo bumaba na nga itong tubig ng pan, lumitaw yung maliliit na craylings. Sinasabi ko na nga ba may mga napisana sa pan. At meron na naman ngang buntis. May mga mata na yung mga itlog niya. Nakakatuwang tignan ano, sino mag-aakala na yung trip ko lang alagaan nung buntis ako dadami ng ganito. Nagsimula sa isang trio at 2 pares lang. Hindi, may itlog. Nung unang mag-alaga ako ng crayfish ay wala akong kaalam-alam. Hindi ko nga alam na ina-acclimate pala sila bago ilagay sa tubig. Buti na lang at yung crayfish na nabili ko ay matibay-tibay ang buhay. Sanay siguro sa biglang palit ng tubig. Sorry nga pala kung maingay yung anak ko. Gusto niya din kasi maglimas. Naku, dami. Sabi may itlog. Hindi siya napag-iit ko, pinagtatakpan niya ng kuwan yung mga itlog. Oy, Shumi, don't eat the bird. At eto nga't meron na namang buntis. Buti na lang pala at nilimas namin kung hindi lusog-busog ang mga isda. Sa pagkakaalam ko nga pala ang tawag dun sa isda na yun ay swordtail. At nabebenta nga din pala yun. Hindi ko lang alam kung magkano ang presyuhan ng ganun. Pwede sinisipit. Ay, parang sakit. Ilan na lang kaya? Uy, sarap nito. Dami na. Pwede na lutuin to. Kaya, ayan, lalaki. Sinimulan na nga din naming tanggalin tong mga isda. Etong mga isda na to napakatibay ng buhay. Kahit walang oxygen, nabubuhay sila. Ay! Grabe, ang liit nito. Pero At nakakita na naman nga ako ng buntis na maliit. Pero konti lang ang itlog dahil malamang nangalaglag. Ayari, oh, liit oh. Liit oh. Oops, liit yun. Ang liit oh. Ay, may mata na. Tignan nyo nga pala yung kulay ng craylings na to. Black, diba? Kasi nagtago sila sa putikan. Sa mga nagtatanong nga pala kung rare ang crayfish ko, hindi po, ganun talaga yung kulay nila. Nagbabago po ang kulay nila depende sa quality ng tubig at ng paligid nila. Nang malinis na nga tong isang pond, inilagay ko na tong mga pipe na maliliit. Dito ko ilalagay yung maliliit na crayfish at yung mga buntis. Pagsasamahin ko na sila dahil wala akong choice. At isa pa, hindi naman ito yung breeder ko. Nagbuntis na lang sila nang walang paalam. Nang problema patuloy ako, charot. Sinimulan ko na nga itong lagyan ng tubig paunti-unti at pagkatapos ay pinakawalan ko na itong mga buntis. Madami nga din pala kaming nakuhang mga buntis. Hindi pa kasama yung mga nauna kaso ay mga nalaglagan sila ng itlog dahil sa paglilimas namin. Nasa yung mga kwan dyan. May nagtanong nga pala sa akin na kapag nalaglag daw ba yung itlog, pupulutin pa nila. Hindi na po nila pupulutin, kaya dapat hindi laging ginagalaw ang may mga dalang itlog.
At eto na nga pala yung mga nalimas naming isda. Sobrang dami. Sa magtatanong nga pala kung anong gagawin ko sa mga isda na to, igaganti ko lang po yung mga krillings na kinain nila. Ipapakain ko din po sa crayfish. At ganito nga pala ang itsura ng nabuli na crayfish. Nakakaawa wala siyang mga paa. Nang matapos na nga malimas yung mga isda, ay ibinalik na namin yung mga crayfish. Yun lang, sana umabot kayo hanggang dito. Thank you for watching!